Hello guys, gagawa tayo ng 4-seater na dining table ngayon. So, let's go! Una, kailangan muna natin na eskwalado ang bawat kanto kasi kailangan pag inilagay na natin yung tiles ay sakto sa sukat. Bali, yung tiles nga pala na gagamitin natin dito ay 60 by 120 na walang hati. Kakabili naman yun sa mga tile shop, sa bilihan ng mga tiles. Bali dito, tinetesting natin ngayon kung sakto na ba siya sa 60 by 120. So dahil wala pa akong nabibili dito na 60 by 120, dalawang 60 by 60 muna ginamit natin para masukat natin kung tama at eskwalado yung ginagawa natin. Bali dito, kakabitan na natin siya ng mga braces. Bali, 3 yung ilalagay natin brace. Isa sa gitna, tapos isa din sa bawat gitna nung pagitan niya. So, 3. Ayan. Bali, 60, sunod nun, 30, 60, at 90. Doon natin siya lalagyan ng mga brace. Bali, ito na nga pala yung magiging base ng ating table. Bali, dyan natin ididikit ngayon yung tiles na gagamitin natin na 60 by 120. Ang sukat niyan ay 60 by 120. Okay? Next, gagawa naman ako ng pinakapaa. So, ang design ng paa nito, para siyang square na naka-angle papasok yun sa pinakaibabaw. Ayan, gumawa muna ako ng layout. Tapos, kinat ko na rin yung mga bakal na gagamitin base dun sa layout na sinukat ko. Bale, ang sukat nito 15 pinakababa, 30 cm naman yung nasa taas. Okay? At dito nga, ikakabit na natin yung ginawa nating paa dun sa pinaka-base table niya. Bali, isisentro lang natin siya para hindi siya paling. Yan, patong natin to sa isa pang kasing size nung tubular na ginamit natin na 1-in-1 ha. Para kung saan na ipantay na natin tong pinaka-base niya, magiging eskwalado naman siya. At syempre, pantay din yung pagkakalagay. Okay, bali, 2 po yan, kabilaan. Bali, ngayon dito sa part na to, na ko na yan, na spot weld ko na yan. Bali, ipo-pour weld ko na siya, na ikabit ko na rin siya kabilaan. So, dito, para mapabilis po ang proseso, mag-ultra instinct na tayo ng video. Bali, ilang araw po tayo inaabot sa pagpo-pull weld ng mga gilid-gilid nito. Kita nyo naman po, maaraw, dumidilim. Ganyan po kasaya mag-welding. Para dito po, yung pinaka-forma na po ng lamesa ay nagawa na natin. Ayan. Sunog na rin po yung braso ko kasi wala akong long sleeve. Bala dito, lilinisin na muna natin yung pinag-weldingan niya. Yan, bawas-bawas lang. Huwag nyo masyadong kukod ko rin kasi
nawawala ng kapit pag masyadong gudgud yung yung winelding nyo dun sa mismong bakal. O dapat, kunting bawas lang, pumantay lang, ayos na. Yan, bali dito mag-ultra instinct na ulit tayo para mabilis-bilis. Let's go! Bali, next procedure natin dito ay lilihain natin to. Bali, sa akin, meron akong gamit na sanding machine para mapabilis ang pagliliha ko. Ayan, kita nyo naman kung gaano kabilis yung pagliliha ko dahil sa sanding machine. 'Di ba? Pero kahit kamay lang naman, mabilis din yun. Basta kailangan lang ipa-pass forward mo siya times 20 para mabilis. After natin maliha, lalagyan natin ng patay ng galvanize. Bali, maraming klase na pa pwedeng gamitin. Pwedeng galva wash or kung ano pa man. Pero sa mga simpleng madali mong makikita, dalawa. Yung isa, pwede kang gumamit ng suka. O kaya, pwede kang gumamit ng lacquer thinner. Basta after mo lang siyang malagyan, punasan mo siyang maigi, linisin mo kasi may oil tsaka mga grease siya na lalabas dun sa galvanize niya. Maganda nga hugasan ng tubig pagkatapos eh. Ang purpose nito, kaya natin nilalagyan ito para mas matibay yung kapit ng pintura niya. Hindi basta-basta bumibitaw. Bali, yung dalawang proseso na yon, paggagasgas ng bakal at paggagamit ng panglason dun sa galvanize niya. Yun yung purpose nun ay para mas matibay ang kapit ng pintura na ikakabit natin. Bali dito, final touch na ako ng pintura dito. Hindi ko kasi na-video yung proseso. Pero marami naman tutorials ng mga kung paano magpintura ng galvanize. Siguro nood na lang po kayo doon. Bala dito, naka-ready na rin pala yung 60 by 120 na tiles na ikakabit natin dito sa pinakaibabaw. Dito tapos na ako ng pintura sa frame niya, bali patutuyuin ko na lang yan. Tapos, ang next process, yung pagkakabit na nung panggilid niya tsaka nung tiles. Ito, testing muna pero hindi ko pa siya dinidikit. Bali, testing lang yan para masukat yung eksakto talaga. Bali dito, maglalagay na tayo ng rubber putty. Nakabili nga pala ako sa online ng rubber put na sticker. Kaso mula sa China yan, napakatagal bago dumating. Halos siguro 1 linggo bago dumating. Pero nung kinabit naman, okay naman siya. Madali trabaho kasi ididikit mo lang. Tapos, dun naman sa kapag nilagay mo siya sa tiles, hindi siya madulas kaya maganda siya. May dalawang klase nga pala niyan. Pag naglagay kayo ng may butas, bali, rubber putting ang tawag, insert kapag may butas, tapos meron naman isa yung sa labas. Next step, ang pagkakabit ng tiles. Yan, ito yung paborito kong part eh. Pero may isa pa akong paboritong part, yung pagkakabit naman sa panggilid niya. Ayan, check muna kung pantay, kung di ba nagkikibang-kibang at nag-uuga-uga ang mga gilid. Okay naman. All goods. Ngayon, maglalagay na tayo ng pandikit. Bali, dalawa rin po pala ang pwede dito. Yung sealant, pwede rin sealant, pwede rin yung wood glue. Kasi kung babasahin nyo po yung instruction dun sa dalawang pandikit na yun, parehas po sila na pwede sa tiles. Yan, bale dito po sa pagkakataon na to, parehas ko sila nagamit. Kasi nga, kinapos ako ng sealant. So, meron naman ako naka-extra na wood glue. Wood glue po yung ginamit natin dun sa ibang part.
So, okay naman siya. All goods pa din. At eto na ang the moment of truth. Pero nakailang moment of truth na rin naman na tayo kasi ilang testing na rin ginawa ko kung sakto ba. Ito nga lang talaga yung final na pagkakabit ko ng tiles. Kasi nga, hayaan ko na yan hanggang bukas. Okay? Dito na ngayon tayo sa part na pinaka-paborito ko. Pangalawa lang na paborito ko yung paglalagay ng tiles. Ito talaga paborito ko, yung paglalagay ng sa gilid niya. Kasi dito na-enhance na yung ganda ng item, ng lamesa. Kasi nga, hindi mo na makikita yung part ng tiles at yung part ng galvanize. Yan. Inalagyan ko na siya ngayon dito ng upuan para mapicturean na at ma-send kay client sa nagpagawa na ito na po yung lamesa niya, tapos na. At all goods. Maganda siya. Maganda kalalabasan niya. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like and subscribe. All goods.